Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na paglalakbay sa gitna ng Makati? Samahan ninyo ako at si Isabela, isang bulag na dalaga, sa kanyang bagong tahanan, kung saan ang mga pangkaraniwang tunog ay nagiging senyales ng isang nakatagong misteryo. Sa bawat hakbang niya sa kanyang kondo, may mga bagay na hindi maipaliwanag ang nagaganap. Mga gamit na naglalaho at musikang kusang tumutugtog. Huwag bibitaw. Dahil sa bawat sulok ng kanyang kwarto, may mga matang nagmamasid, naghihintay sa kanyang pag-iisa. Sa pagbubukang liwayway sa Kalakhang, Makati, isang dalagang walang paningin na si Isabela ay matapang na tinatahak ang daan patungo sa kanyang bagong kondominium. Hawak ang kanyang white cane at dala ang kanyang mga gamit. Ramdam niya ang simoy ng bagong simula. Sa loob ng kanyang modernong tahanan, maingat niyang inilalagay ang kanyang mga gamit sa tamang lugar. Sinisiguro niyang lahat ay nasa ayos para sa kanyang bagong buhay. Habang abala sa pag-aayos, tumunog ang kanyang phone. Si Camille sa kabilang linya ay nagpapahayag ng kanyang pag-aalala sa pamamagitan ng isang video call. "Bella, sigurado ka bang okay ka lang diyan mag-isa?" Tanong ni Camille, puno ng pag-aalala. Ngunit buong tapang na sinagot ito ni Isabela, "Kaya ko to, Camille. Kailangan ko tong gawin para sa sarili ko." Determinado siyang patunayan na kaya niyang maging independyente. Kinabukasan, habang nagtatrabaho sa kanyang home office, ipinapakita ni Isabela ang kanyang kahusayan bilang graphic designer. Gamit ang mga espesyal na teknolohiya tulad ng screen reader at braille display, walang hadlang sa kanyang pagiging produktibo. Ngunit habang abala siya sa paglikha ng mga disenyo, hindi niya alam na may mga kakaibang pangyayari na magsisimulang magbago sa kanyang tahimik na buhay. Habang lumilipas ang mga araw, isang tahimik na gabi ay naghatid ng kakaibang karanasan kay Isabela. Habang nagmumuni-muni, napansin niyang may kakaibang ingay galing sa labas ng kanyang kwarto. Tila may gumagalaw sa sala. "Ano yon?" Bulong niya sa sarili, ngunit pinili niyang huwag pansinin at ipagpatuloy ang kanyang pagpapahinga. Kinabukasan, sa kanyang paghahanda para sa trabaho, hindi niya agad natagpuan ang kanyang wireless keyboard sa karaniwan nitong pwesto. Nakakapagtaka naman, sambit niya habang hinahanap ang keyboard. Naramdaman niyang may kakaibang pagbabago sa ayos ng kanyang mga gamit. Nagtataka, tinawagan ni Isabela ang building maintenance para magtanong tungkol sa mga ingay. Ngunit walang konkretong sagot na ibinigay sa kanya. "Baka may nag-aayos lang sa ibang unit," sabi ng maintenance sa kabilang linya. Isang gabi, nang bumalik si Isabela mula sa kusina, dala ang kanyang inumin, natagpuan niya ang digital piano na bukas at nagpe-play ng isang malungkot na melodiya. "Hindi ko to ginawa," bulong niya sa sarili habang tinatapik ang piano. Ang mga nota ay tila bumubulong ng isang misteryo na hindi niya maunawaan. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog, hindi dahil sa musika, kundi sa takot na baka hindi siya nag-iisa. Ang mga pangyayaring ito ay unti-unting bumubuo ng isang tanong sa isip ni Isabela. Ano ang nangyayari sa kanyang tahanan? Ang susunod na kabanata ay magdadala ng mas malalim na misteryo at takot na hindi niya inaasahan. Sa isang kilalang cafe malapit sa kanyang kondo, tahimik na umiinom si Isabela ng kanyang paboritong frappuccino habang ninanamnam ang lasa ng blueberry cheesecake. Pero kahit paborito niya ang mga ito, may kakaibang pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag. Parang may mabigat sa kanyang dibdib na hindi niya matukoy. Pagbalik niya sa kanyang unit, agad niyang napansin ang paglakas ng mga kakaibang tunog. May kaluskos dito, may bulong doon, at higit sa lahat ramdam niya ang presensya ng iba na para bang may mga mata na tahimik na nakamasid sa kanya. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Camille, ang kanyang kaibigan, ang nasa kabilang linya. "Bella, may nakita akong kasama mo sa CCTV kanina pero hindi kita. Sino yon?" Nanginig
ang boses ni Isabela. Wala akong kasama, Camille. Lalo siyang nangamba at nagsimula siyang magduda sa kanyang kaligtasan at katinuan. Pinilit niyang kalmahin ang sarili, pero ang kanyang isipan ay puno na ng mga tanong. Ano kaya ang ibig sabihin ng sinabi ni Camille? At sino ang misteryosong kasama niya na hindi niya alam? Ang mga tanong na ito ang magdadala sa atin sa susunod na kabanata ng kanyang kwento. Sa pagtaas ng kanyang pag-aalala, nagpasya si Isabela na magsagawa ng masinsinang pagsusuri sa kanyang kondominium. Hawak ang kanyang white cane, dahan-dahang hinahaplos niya ang bawat sulok, umaasa na makahanap ng kasagutan. Sa likod ng kanyang walk-in closet, nadiskubre niya ang isang hindi pamilyar na pader na may bahagyang lamat. Sa pagtulak niya dito, bumukas ang isang lihim na silid. Puno ng pagtataka at takot, pumasok siya at natagpuan ang mga gamit na hindi kanya at mga butas sa dingding na tanaw ang kanyang sala at kwarto. May matagal nang nagmamasid sa kanya. Nang maramdaman ni Isabela ang presensya ng isang tao sa loob ng lihim na silid, narinig niya ang isang mahinang boses na nagsasabing, "Ako si Lucas, matagal na kitang pinapanood." Nanlamig ang kanyang buong katawan sa takot. Sino si Lucas at ano ang kanyang motibo sa pagmamasid kay Isabela? Ang pagkakatuklas ni Isabela sa lihim na silid at ang mahiwagang boses ni Lucas ang siyang magdadala ng mas malalim na takot sa kanyang puso. Ano kaya ang mangyayari sa susunod na mga sandali ng kanyang buhay sa kondo na ito? Ang misteryo ay lalong lumalim at ang kadiliman ay naghihintay lamang na lumamon sa kanyang kaluluwa. Sa pagitan ng takot at tapang, mahigpit na hinawakan ni Isabela ang kanyang taser. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pero determinado. Nasa loob na ng kanyang unit si Lucas at kahit hindi niya ito makita, ramdam niya ang panganib na dala nito. Kailangan kong maging matapang, bulong niya sa sarili habang inihahanda ang sarili sa hindi inaasahang paghaharap. Sa isang mabilis na kilos, parang kidlat na pinindot ni Isabela ang main switch ng kuryente. Bumalot ang kadiliman sa buong unit at sa isang iglap, nawala ang kanyang disadvantage. "Pantay na tayo ngayon, Lucas," sambit niya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Gamit ang kanyang metal cane, dahan-dahan siyang umikot. Ang bawat hakbang ay puno ng tensyon at pag-iingat. Ang kanyang pandinig ay lalong tumalas. Sinusubukang salain ang bawat kaluskos, bawat hininga. "Nasaan ka na?" tanong niya sa kadiliman. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa katahimikan. Sa gitna ng kadiliman, narinig niya ang boses ni Lucas. "Matagal na akong dito, Isabela. Pinanood kita, sinundan ang bawat kilos mo. At ngayon, gusto ko na ang lahat." Ang boses ni Lucas ay malamig at nakakakilabot. Ngunit bago pa man makapagsalita si Isabela, biglang sumugod si Lucas sa kanya. Sa isang iglap, sa isang mabilis na pag-iwas, aksidenteng nasaksak ni Isabela si Lucas gamit ang kanyang metal cane. Ang sigaw ni Lucas ay umalingaw-ngaw sa tahimik na unit. Nagawa ni Isabela na makatakas mula sa kanyang unit. Tumatakbo siya palabas ng pinto. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa kanyang dibdib. Ang mga sigaw ni Lucas ay unti-unting humina habang siya ay lumalayo. Sa labas ng kanyang unit, humihingal at nanginginig. Tinawagan ni Isabela ang emergency services gamit ang kanyang cellphone. Ang mga tunog ng sirena at sigaw ng mga kapitbahay ay nagsimulang mag-echo sa hallway. Isang musika sa kanyang mga tainga na nagpapahiwatig ng kaligtasan. Sa huli, pumalot ang katahimikan sa unit ni Isabela. Ligtas na siya, ligtas na mula sa mga mata ni Lucas na matagal nang nagmamasid mula sa kadiliman ng lihim na silid. Ngunit sa katahimikan na iyon, may bumubulong na tanong. Tapos na nga ba ang bangungot?
Sa huli, natutunan ni Isabela na sa kadiliman, ang tunay na liwanag ay ang tapang na humarap sa hindi inaasahan. Maraming salamat mga ka-creepy sa pakikinig sa ating kwento. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod nating upload. At tandaan, sa bawat sulok ng inyong kwarto, baka may mata rin na nagmamasid. Mag-ingat at hanggang sa muli, mga ka-creepy.